iyong pamilya, aanihin mo rin, aanihin din nila ang mabuting nakitang bagay sa iyo. Amen? Kaya huwag tayong mag-isip na may masamang magagawa ang ating mga anak habang lumalaki sila na pinapakita natin sa kanila ang mabuting halimbawa. Awit 37 sa talata 18, nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng mga walang kapintasan at ang kanilang mga mana ay mananatili magpakailanman. Amen? Ibig sabihin ito, lumalakad ka sa maayos na pamumuhay at may takot sa ating Panginoon. Na kung ikaw lumakad sa ganitong pamamaraan, aani ka ng mabuting kawakasan. Kaya hindi po binabanggit sa Biblia na ang bawat babae ay kailangan maging ina. Amen? Meron din kasi mga babae na hindi po ina. Amen? Kundi ina at ama. At meron din mga ama na hindi lamang ama, kundi ina. Ano ibig sabihin nun? Bawal yun sa Biblia. Hindi nila mag-gets, no? Bawal yun. Sa dalawang katauhan ay namumuhay ka. Amen? Ayun, binanggit na. Hindi na natin na sister. Okay, so, mga kapatid. So, may mga babae na sabi nga ay nabubuhay hindi para maging isang ina. Kundi nabubuhay siya kahit siya dalaga at ayaw niya maging ina. Gayman, sinasabi ng Biblia na ang yaong pinagpala ng Panginoon para maging ina ay dapat gawin ang kanyang katungkulan ng buong kahusayan. Ang mga ina ay may natatangi na napakalagang tungkulin sa buhay ng kanilang mga anak. Kaya ang pagiging ina ay hindi lang isang gawaing bahay o isang mangyayamot o nakayayamot na tungkulin. Katulad ng pagdadala ng ina sa kanyang anak, sa kanyang pagbubuntis, at kung paano pinapasuso, inaalagaan niya ang anak nung ito ay sanggol pa. Ang ina ay patuloy na gumaganap ng kanyang tungkulin sa buhay ng kanyang mga anak sa lahat ng panahon, mula sa kanilang pagkabata hanggang sa kanilang pagtanda. Kaya habang ang tungkulin na ginagampanan ng ating mga ina ay nagbabago ayon sa hinihingi na sitwasyon, ang pagmamahal, ang pag-aruga, pagtuturo, at pagpapalakas ng loob na ibinibigay ng ina ay hindi po natatapos. Amen? Kaya po ang mga ina, sabi nga, kahit ang kanilang panganak ay may asawa na, hindi natatapos ang kanilang pagiging ina. Tama po ba yan? Yung may mga apo dyan, ayaw nyo mag-amen. Kaya di natatapos. Kahit akala nyo nag-asawa na yung mga anak, ay tapos na ang tungkulin ninyo, hindi pa. May apo pa, kayo nga Kaya kami, masarap din naman, yung namimiss mo mga anak mo dating maliit, na kinakarga-karga mo, pinagigilan mo, amen, ay maranasan mo sa apo mo. Kaya kayo mga ina, amen, ang buhay ninyo, no, maging din ng ama, hindi pagtatapos sa pag-aasawa na inyong mga anak. May darating pa, may susunod pa, habang nabubuhay tayo. Amen? Kaya mahal natin ang ating mga anak, mahalin natin ang ating mga asawa, mahalin natin ang ating pamilya. Kaya isang happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina. Lalo na sa lugar nito ng The One Stars Christian Center sa Signal Taguig, number 91. Sinama niyo pati natin. Amen. Kami po ay bumabati ay isang maligayang araw ng mga ina. Happy Mother's Day! Balakpan po natin ang mga ina. Praise God. Tayo lahat po ay tumayo sa ating Panginoon. Meron po ba tayo first time? Okay, bago po tayo tumayo, ay umupo muna po tayo. Okay, na tayo po ay babakasakali sa ating unang pagkakataon na kasama natin. Hindi pa sa sinusukong yung buhay sa ating Panginoon sa Kristo. Nais ka namin alukin na isang pagkakataon ng karoon ng katiyakan ng buhay na walang sa pamamagitan ng pagsusuko ng iyong buhay sa ating Panginoon sa Kristo. Pagtanggap, pagkilala bilang Panginoon tagapagligtas at siyempre pagkisisi sa ating mga nagawang kasalanan para sa ating pong mga kaligtasan. Praise God. Si Sister, ano pangalan ni Sister? Ano po yung pangalan niya?
Edna. Edna. Sister Edna